Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang umaga po sa lahat mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating daily devotion dito sa Tinapay Mula sa Langit. Ako po si Brother Alberto Arana Cabilin ng CRC Manila. Ihanda po natin ang ating sarili para makinig ng mga aral at paalala mula sa ating Diyos Ama na mababasa natin sa Joshua chapter 15 verses 20 to 32. At ang pamagat ay The Cities of Judah, often close parenthesis, Southern Region. Bago po natin basahin ang ating Bible text, tayo muna ay manalangin. Diyos Ama, isang mapagpalang umaga po. Sinasamba ka namin at tinadakila. Maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay mo sa amin. Salamat sa muling pagising sa amin ng may kalakasan at may bagong pag-asa para harapin ang panibagong araw na ito. At salamat dahil muli kaming makaririnig ng iyong mga salita, aral at kaalaman na nagmumula sa iyo. Banal na Espiritu, gabayan po kami sa oras na ito upang lubusan namin na maunawaan ang mensahe sa sandaling ito. Idinarasal namin ito sa ngalan ng Jesus na anak ng Diyos. Amen. Basahin po natin ang Bible text sa Joshua chapter 15 verses 20 to 32 mula sa Tagalog Standard Version. Verse 20, ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Judah ayon sa kanilang maangkan. Verse 21, at ang mga kaduluduluhang bayan ng lipi ng mga anak ni Judah sa dako ng hangganan ng Edom. Sa timugan ay Kabsil, Eder, Hagur. 22, Sina, Dimona, Adada. 23, Sedes, Asor at Itnan. 24, Sip, Telem, Belot. 25, Asor, Hadata, Sheroden, Destron, open and close parenthesis, Nasharing, Asor. 26, Amam, Sema at Molada. 27, Asargada, Hesmon at Bet Pelet. 28, Hazar, Sual, Beerseba, Bisosya. 29, Baala, Lim at Ezem. 30, Etolad, Cecil at Horma. 31, Siklag, Madmanma at Zansana. At 32 po ay Lebot, Selim, In at Rimon. Lahat ng mga bayan ay 29 pati ng mga nayon ng mga yaon. Sa talatang ating binasa, dito na itala ang mga bayan na kabilang sa tribo ni Judah na pinakatimog na bahagi ng kanilang mana na nasa hangganan ng lupain ng Edom. Ang talatang ito ay isang detalyadong talaan ng paghahati-hati ng lupain na tumutukoy sa mga lupain na inilaan sa tribo ni Judah bilang bahagi ng isang mas malaking bahagi ng aklat ni Joshua na naglalarawan sa pagmamahal ng lupain ng Kanaa o ang lupang pangako pagkatapos ng pananakop ng mga Israelita. Ito ay isang makasaysayang at teolohikal na talaan na nagpapakita ng mga lupain at hinati sa pamamagitan ng kalooban at utos ng Diyos at katuparan ng kanyang pangako sa mga Israelita. Ang pangunang layunin ng talatang ito ay upang idokumento ang tiyak na pamamahagi ng lupain sa tribo ni Judah sa timog na bahagi ng kanilang mana. Walang labis, walang kulang. Detalyado ang bawat lupain at hangganan ng nasasakop ng lugar at may kabuuang 29 na bayan. Ito ay isang talaan ng orkestrasyon ng Diyos sa paghahati-hati ng lupain sa mga tribo ng Israel at tinupad niya ang kanyang pangako na ibibigay sa mga Israelita ang lupain ng Kanaan. Ang mga tapat lang sa Diyos ang narating sa lupang pangako hanggang sa ika-4 na henerasyon. Ang pangako ng Diyos noon sa mga Israelita at sa mga Gentil ay may katuparan pa rin magpasa hanggang ngayon sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang pangako ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan ay makakamit lamang natin sa pamamagitan ni Jesus. Sa ating kasalukuyang buhay, nararanasan natin ang katapatan ng Diyos. May mga pagsubok man, ito ay ating matagumpay na nalalampasan at nakakaranas tayo ng kaginhawaan. Salamat sa kanyang mayamang biyaya at sa katapatan niya sa kanyang mga pangako na kailanman ay di niya tayo iiwan at pababayaan. At ang kanyang biyaya ay magpapatuloy pa rin sa ating pamilya hanggang sa darating pang henerasyon. Mga kapatid, manatili tayong maging tapat sa Diyos, sundin ang kanyang utos upang tayo ay kanyang kabagan at pagpalain. Ang pagpapala ay bunga ng biyaya, ngunit ang hindi pagsunod sa kanya ay kapahamakan ang dulot nito. Sabi nga po sa John chapter 14 verse 15, kung mahal ninyo ako, tutuparin nyo ang aking mga utos. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali, ngunit malinaw na sinasabi sa talatang ito na ang makinig at sumunod sa Diyos ay hahantong sa pagpapala
pagpapala at tagumpay. Lubos nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating kinabukasan at ang kasalukuyang paglalakbay na kailangan nating baybayin para makarating sa rurok ng tagumpay. Sabi rin po sa Isaiah chapter 1 verse 19, kung tayo ay handa at masunurin kayo, ay kakain ng mabuting lupain. Pagpapala po ang nakalaan sa atin. Purihin ng Diyos ang kanyang mga salita at katapatan. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat Diyos Ama sa iyong mensahe ngayong umaga, sa iyong pagpapala at pinaparamdam mo sa amin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po sa pag-iingat sa amin, pag-aalay at mga biyayang inilaan sa amin. Kami po, Diyos Ama, ay nanalangin na maging matibay ang aming pananampalataya sa iyo. Na huwag kaming matakot sa anumang kinakaharap na pagsusubok sa buhay. Gabayan mo po kami, Diyos Ama, na maging sensitibo ang aming pandinig sa iyong mga salita at magkaroon ng masunuring puso upang magampanan namin ang iyong mga ninanais para sa amin at malampasan namin ang lahat ng problema na kinakaharap sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming nakapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa lahat po na nagpapatuloy na sumusubaybay sa programang ito na nagsasaliksik sa salita ng Diyos dahil tayo ay mas lalago at mas lalalim pa ang ating kaalaman tungkol sa kanyang salita. Let us share this video so many will be blessed and be reminded on how God loves us. Magkita po tayo muli bukas. Muli po mga kapatid, magandang umaga. God bless us all and to God be all the glory. Amen.